Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. May kasabihang there's no business like show business. Wala nga sigurong ni isang nilalang na hindi naakit sa liwanag at kislap na nagmumula sa puting tabing. Habang sinasalamin ng pinilakang tabing ang buhay ng mga tao, ang mga manonood ay nalilibang, nabibigyang tuwa, at higit sa lahat, nabibigyang aral. Bilang unang anibersaryong pagtatanghal, minabuti naming maghatid sa inyo ng isang kakaibang episode. Hindi mula sa liham, ngunit maipagmamalaki po naming ito ay isang tunay at espesyal na kasaysayan na aantig sa inyo. Ang life story ni Miss Cornelia Lee o mas kilala sa tawag na Tita Angge. Oh, Blade! Oh! Bili na kayo yan! Blade! Oh! Sintas ng sapatos! Blade! Rex ko ba yan? Niloloko mo naman mga tao. Mama! Mama! Bili ng Blade! Oh! Sintas ng sapatos ba kailangan nyo? Hindi. Alam ko na! Bato na lang ng lighter! Kailangan nyo. Kulit mo ah. Hindi ko kailangan yan. Kala, hindi kailangan yung mga blade, mga lighter. Kala na to. Hindi ako kaya, Bili. Bili kayo, baboy! Hindi ako kaya, Bili. Manok! Manok! Bili na manok! Baboy! Manok! Baboy! Bili ka, baboy! Baboy! Ano ka? Hindi ka ba nahiya? Para kang lalaking butangero. Eh kung nagdala ng lansita yon, eh kung nasaksak ka, papaano yan? Nay, wala namang dalang kutsilyo, wala namang lanseta. Tsaka ano ba? Napano ba ako? Hindi naman ako nasapok. Ano, hintayin mo pang basa po ka? Aba, magpapauna ba ako? Siyempre hindi. Eh, ano naman ang gusto niyong gawin ko? Hayaan ko na lang na mangupit yung mamang yon. Ang laki-laking bakulaw. Yun lang ninanakaw. Hindi na nahiya. Ikaw, nahiya ka ba? Kinukupitan mo ko ah. Mas nakakahiya kung nanay niya ang kinukupitan. Ha? Eh, ano lang naman yun eh. Barya-barya. 5-5. Pinagdaramot yun pa eh. Ah, ako pa ngayon ang maramot ha. Hindi nabubuwang piso kung kulang ng 5. Hirap sa'yo eh. Nawiwili ka. Mula kanina, 3 beses mo na ako kinukupitan. Huwag kang magkaila. Huwag kang magkaila. Alam ko. Kanina ka pa namin inaantay. Oy! Good afternoon, everything. Good afternoon po. Naku, bakit parang mainit ang ulo niyong dalawa? Paano? Kinukupitan ako. Pagkatapos, itong babae nito, nakikipag-away doon sa palengke. Maaliw ka ba niya? ka? Ay, paano nga kinukupitan ako nung... Naku, yung mama mo. Pinagtatanggol lang naman pala yung sarili niya. Nagmamasakit lang po na. Huwag mo na kong bulahin. Wala akong pamerienda. Busan paninda. Hoy, kung lalakad kayo, lumakad na. Talaga, Nay? Sige, Salamat po! Ang tawag sa kanya ng mga kaibigan at kamag-anak ay Bebot. Nakilala siya sa paaralan bilang Angelina Ocampo. Sa tunay na buhay, Cornelia Lee. At sa show business, walang hindi nakakakilala kay Angge, ang dakilang movie fan. Siguro ikaw yung fans ni Amalia na palibasa kung manang-manang sa iniinom mo. Ang pangit-pangit ang sana! Ang yabang
Para sa'yo to. Thank you. Lagi na lang itong ulam natin eh. Salamat kayo kahit dinuguan yung ulam natin. Mayroong ibang pamilya yan. Mantika lang asim ang inuulam. Maswerte na sila kung mayroon silang kalamansi at kamatis. Hindi po ba nakasisi naman po si tatay ng alimango? Nako, pasensya na kayo mga anak, ano? Nabili kasi lahat sa palengke yung alimangong nasisid ko. Hayaan nyo, sa susunod, magtitira ako para meron tayong maiulam. Ay naku, basta kain na lang ng kain. Sayang naman, ibebenta mo. Pagkatapos, pwede naman palang ibenta. Bakit pa natin kakainin? Masarap naman ang... Masarap ang dinuguan. Ikaw na mag-atin niya. Dito. Halika na. Bakit ngayon ka lang? Naku, Nay, tiyak nanood na ng sine. Ah, kawan ka ng Diyos. Ito nga ako palang benta ko ngayong araw. Bakit ito lang? Bakit ito lang? Bakit ito mga huling araw? Kukunti lang kinikita mo. Siguro mas inuuna mo... Sandali lang! Siguro mas inuuna mo pa yung paglalakwatsa. Maaga kang tumigil sa pagtitinda mo. Bideng, nasa harap naman tayo ng pagkain. Hindi mo nga alam kung kumain na yung bata, eh. Bata? Bata pa ba yan? Ang laking damulag niyan. Halika na. Sige, kumuha ka ng plato at kumain ka na. Dali na! Ikaw, pag nahuli kitang inuuna mo yung pagbabantay ng shooting ng mga artista, humanda ka, lagot ka sa akin. Hindi naman mga artista eh. Isang artista lang ang pinupuntahan ko. Si Susan. Isang artista o marami ang mahalaga, unahin mo muna yung obligasyon bago ka maglakwat sa maliwanag. Ha? Opo. Magsiuwi na kayo dahil hindi darating mga idol nyo ngayon. Hindi na! Sinabi sa amin! Walang shooting ngayon, pakapal shooting, walang tao. Sige na, magsialis na kayo. Gusto lang makita si Susan. Alam ko na. Sumunod kayo sa akin. Anong gagawin mo? Basta! Sigurado ka ba sa gagawin natin to? Akala ko ba talagang gusto niyong makita si Susan? Oo nga, pero naman mukhang delikado eh. Alam niyo, lakasan lang ng loob yan. Ano, sasama kayo hindi? Siyempre. Sige. Oo, yun pala eh. Mauna ka na. Hoy! Papasugin mo na naman kami. Ibibigay ko lang itong mangga kay Susan. Paborito niya to eh. Hindi naman kayo kilala ng Susan, ah. Aba, kilala yata ako nun. Number 1 fan niya ako. Ako si Bebot, kaya kung ako ikaw, papapasukin mo ako. At para mapatunayan ko sa'yo kilala ako ni Susan, samahan mo ako doon sa shooting, manood tayong dalawa at makikita mo. Oh, sige dyan, may dadaan. Kung hindi ka dumating kanina, Susan, alam mo, talagang sasamain sa akin yung security guard na yon. Wag na wag niyang sasabihin sa akin, malaki siya. At hindi ko siya kayang upakan, talagang bubugbugin ko yon. Ilang beses ko ba naman sinabi sa iyo na hindi lahat ng bagay dinadaan sa away? Eh, siyempre naman, ikaw, iba. Artista ka eh.
Lahat naman ng gustuhin mo. Kaya mo naman makuha yun eh. Eh, paano naman kami mga fans? Kung tratuhin ng mga yan eh, ganun-ganun na lang. Lalo na yung mga gwardyang yan. Kung may magagawa lang ba ako eh. Kilala niyo naman ako, di ba? Hindi na kayo iba sa akin. Pamilya ko na kayo. Alam niyo ba na nasasaktan din ako pag meron ako naririnig na laban sa inyo? Tulad na lang ng palagi kayo nakikipag-away sa mga fans si Amalia. Aba, hindi ko gusto yan, ha? Aba, eh bakit? Di naman kami nagsisimula lagi ah. Sila naman ah. Alam nga namang atrasan namin sila. Ay, nako. Bebot, totoo ba itong nababalitaan ko na ikaw raw nagsisimula at ikaw raw nagmumura ka pa raw pag inaaway mo yung mga fans si Amalia? Totoo ba yon? Alam mo naman na ayaw ko sa mga nagmumura. Masama yun eh. Ako? Kailan naman ako nagmura? Wala nung ipinanganak siya. Abay, ako, simula nung nakita natin yan sa labas ng gate ng Sampaguita. Sinabi mo pa. Ay, nako. Alam mo ba, Bebot, na ayaw kong tinatawag nila ang mga fans ni Susan na bongangera de primera. Ano nga ba yung tawag doon? May tawag doon eh. Angge. Ayun, oo. Angge para sa bungangera. Oo, di ba? Okay. Alam ko na, simula ngayon, ang tawag na natin kay Bebot ay hindi na Bebot. Ang pangalan mo na ngayon ay Angge. Ang reyna ng mga bungangera. Angge? Angge! 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 Oo nga, no. Naging malapit si Angge, hindi lamang kay Susan Roses, kung hindi sa marami pang iba, lalong-lalo na kina Ricky Belmonte at Edgar Mortiz. Naging kaibigan siya ng lahat at nanatiling tapat na tagahanga. Hanggang isang araw, napilitan siyang mag-extra para sa isang musical number sa pamimilit na rin ni Ginoong Herman Moreno. Wala siyang kamalay-malay na ang sayaw na iyon ang magpapabago ng tugtog ng kanyang buhay. Kahit bilang extra ay nagkaroon ng puwang si Angge sa daigdig ng pelikula. Hindi nagtagal maging sa telebisyon ay nakasali na rin siya. Bigla nagkaroon siya ng career na ni sa hinagap, hindi niya inasam o pinangarap. Ang dating movie fan ay isa na ring celebrity. Sorry, ha? Are you alright? Sorry, ha? Okay lang, okay lang. May tissue ba? May tissue? Please naman. Direk, okay ba yung ginawa ko? Maganda, Angge. Magaling. Pasensya ka na, matamis naman yung icing eh. Next project ko, bibigyan ka na mas malaking role, okay? Apa. Sige, change costume ka naman, Angge. Next, camera ko. Yung camera natin dyan. Camera ko. Tatay siya naman. Susunod na na tayo. Busy ka. Oo, sige, susunod na ako. Tingnan mo si Anggi, oh. Ay, naku, ganyan din pala itsura niya sa personal. Diyos ko, paano ba naman naging artista yan? Ang negra naman. Eh, tinan mo naman mga role na bagay sa kanya. Kung hindi comedy, horror. Yo, ano ba yan? Horror. Alam mo, maganda ka pa ron, di ba? Diyos mo, horror. Ano ba yan? Huwag mo lang silang pansinin. Alin? Sila? Hindi. Mga fans lang yan eh. Alam ko naman ang pag-iisip ng mga yan. Hindi. Sige ah. Teka, Angge. Hindi ba ako natatandaan? June, kabarkada ni Bobot. Bobot Mortiz. Ah, June! Oh. Oo, syempre naman natatandaan kita. Ba't naman hindi? Oo, ano, kamusta ka na? Buti naman ikaw, kumusta ka? Eto, busy sa pagsushooting. Oo. Ah. Sige ah, magbibihis pa eh. At teka, Angge. Libre ka na ba? Ha? Yayayain sana kita magmerienda eh. Ako? Niyayaya mo ako magmerienda? Oo, kung libre ka na. Oy, Angge, ikaw na, susunod ka na, magbihis ka na. Next, ano ka na? Oo, Okay. susunod na ako. Sige, punta ka Sige. na. Oh, paano, June? Sandali lang ha. Sandali lang ha. Sige, maghintay lang ako dito. Sige. 10 extra dyan. 10 extra. Opo.
Magandang umaga po. Ano yan? Kaibigan po ako ni Angge. Ako si Jun. Sandali, ha? Ay, magandang umaga, Angge. Jun! Oo. Ano ginagawa mo rito? Alam ko may shooting ka eh. Saka din sana kita eh. Ha? Ihahatid mo ako? Oo, kung okay lang sa'yo. Hatid kita. Okay lang? Sige! Sige, sandali lang. Tay, kayo na muna ang bahala. Sandali lang, mabibis lang ako, ha? Sige, okay lang. Jun ba ang pangalan mo? Opo. Okay na. Kaso lang po. Gusto mo hindi pa kita kapit? Hindi po. Tubig lang po. Oh, sige. Sige. Hindi. Sandali na. Akala ko ba magbabasketball kayo ni Bobot ngayon? Oo. Pero sabi ko sa kanila, susunod na lang ako. Alam naman nilang kasama kita eh. Ay, hindi naman kaya, baka kung anong isipin nila. Anong isipin nila? Hindi naman kaya bigyan nila ng mali sa yung... Ano naman masama ron? Bakit? Ayaw mo? Aba, ako pa ba naman ang aayaw? Ibig kong sabihin, ikaw, hindi ba parang nakakahiya naman? Baka merong magalit o... Ikaw, hindi mo ba ako ikahihiya? Ano? Halika na, magmerienda na tayo. Tayo na. Angge! Kanina ka pa inaantay! Ngayon pa nagaganyan. Ang dami naghihintay dito. Mario Joseph. Oh, bakit naman ganyan ang mga itsura ninyo? Para kayo nakakita ng multo. Kasi naman ano bang masamang hangin ang pumasok dyan sa kukote mo't ganyan ang ayos mo? Aba, ano namang masama dito sa ayos ko? O hindi naman ito maganda ang clip ko ah. Wala naman. Naku, nakakapanibago ka lang. Alam nyo, Oh. iba pala talaga ang pakiramdam ng nai-in-love. Bakit? Sinabihan ka na ba ng I love you? Sobra naman to. Napakaaga pa masyado. Pero siyempre doon din naman ang uwi nun. Basta, ang importante ngayon, alam ko na ang pakiramdam ko. Ito na yun. Alam mo, ang swerte-swerte talaga niya. Guwapo na si Jun eh. Diba ang guwapo? Tsaka, pwede ngang mag-artista yun eh. Ipakilala mo kaya sa producer. Nako, baka saktan ka lang nung lalaking yun. Ikaw, Angge, wala kang kamuwang-muwang pagdating sa mga lalaki. Nako, Angge, konting preno. Naku, Henyo, ewan ko naman sa'yo. Si Jun pa, napakabait na tao nun. Alam ninyo, tuwing magkasama kaming dalawa, ang pakiramdam ko, ako ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Talaga. Naku, masama na talaga. Nako, Diyos ko, ayokong pumatol dyan. Buong buhay ko, lagi na lang akong takot o ilag sa mga tao. Kung hindi ako yung nangahamon, ako naman itong inaaway. Parang ang tagal bago ako magtiwala. Alam nyo yan. Pero ngayon, iba talaga. Iba yung pakiramdam. Parang lahat magaang. Walang mahirap. Ganito pala pag nai-inlove. Nakikinig ba kayo? Ano ba tinitingnan ninyo? Dialogue mo, no? Nagbalik lang ako para magdilig ng mga rosas. Akala ko kasama ka na ni...
Bakit ganun, Nay? Anong kasalanan ko? Kasalanan bang maging ganitong itsura ko? Kasalanan bang maging pangit? Maging negra? Anak, hindi ba laging sinasabi ko sa'yo na ang kagandahan ng isang tao wala sa panglabas, kundi nasa kalooban? Hindi naman totoo yan eh. Kung totoo nga yan, bakit mula pagkabata ko, tingin sa akin ng lahat ng tao, nagka-insulto. Lagi ako tinutukso, pinagtatawanan. Bakit tuwing lalabas ako sa pelikula o sa TV, kailangan yung pasampas ako. Pinubuhusan ako ng kung ano-ano. Kung totoo yung sinasabi niyo, bakit pinagpalit ako ni June sa ibang babae? Yung may anak. Kasi nga, pangit ako. Negra ako. Siguro kung naging maputi ako, naging maganda, hindi ako ipagpapalit ni June. Siguro, hanggang ngayon ako pa ang mahal niya. Hindi ba, Nay? Hindi ba? Sige, umiyak ka. Ilabas lahat yung sama ng loob. Ubusin mo. Pero pagkatapos niyan, matuto kang bumangon, matuto kang lumaban. Sa kabila nga ng kabiguan, natutong bumangon at natutong lumaban si Angge. Kinalimutan niya ang pansariling kaligayahan. Ibinuhos niya ang kanyang oras sa pagtatrabaho. Sa tulong ng mga kaibigan sa industriya at dahil na rin sa angking talino at sipag, siya ay nagkaroon ng iba't ibang break. Unti-unti, nakapagpundar ng mga gamit si Angge at sa karampot na kaginhawahan ay lagi niyang kasama ang buong pamilya. Ngunit tunay na mapaglaro ang tadhana. Nagsisimula pa lang silang umasenso nang magkasakit ang kanyang tatay Ben. Oh, baka mabasa Pati ang mga yan, oh. Sayang rin. Sige, sa ulitan, ha? Anak, salamat, ha. Salamat saan? Hiya-hiya na ako sa'yo, eh. Halos lahat yung naipundar mo, unti-unti nang naibenta. Ano ba naman kayo, Nay? Gamit lang yan. Napapalitan. At saka, noon naman, wala rin tayo ng mga ganun eh. Kaya ayos lang yan. Pati nakita yung mahal na mahal mo. Pati na yung mga kapatid mo. Mahal na mahal mo rin. Pasensya mo na sa sitwasyon, ha? Nay, kahit naman noon eh, tsaka kahit kailan, hindi ko naman itinuring tong mga tong iba sa akin eh. No. Sa akin kasi, pamilya ay pamilya. Tsaka, wala rin naman ako ibang pangarap kundi yung
makita kayong lahat na balang araw, komportable kayo, yung maginhawa, wala kayong ibang inaalala. Hindi bale ako. Alam niyo naman yan. Ano ba yan? Alam mo, ni minsan, hindi ko nasabi sa'yo kung gaano ako kasaya na lumaki ka ng ganyan. Madalas din, dahil sa dalas ng pagtatalo natin, hindi ko rin nasabi kung gaano kita kamahal. Tama na ho yan, Nay. Basta, may aaaronin natin yung si Tatay. Makakabango din tayo uli. Sisiguraduhin ko yan sa inyo. Pangako yan. No? Ano ba yung ginagawa mo? Nay. Tama na, tama na. Tama na yan. Kaya naman natin. Angge, nakikiramay ako. Tunay ngang sa oras ng kagipitan, nakikilala ang mga tunay na kaibigan, na sa kabila ng nakasisilaw na kinang ay ang puso ng tunay na idolo, ang tunay na tao. Sino si Cornelia Lee? Ang lalaki sa litratong to. Siya ho bang Hindi mo dapat pinakialaman ang mga gamit ko. Eh bakit ho ba kayo nagagalit? Gamit ko rin naman yung mga yan di ba? Nay, simula nung bata pa ako, wala kayo narinig sa akin. Ni hindi ako nagtanong tungkol sa tunay kong pagkatao. Tungkol sa tatay ko. Siguro naman ngayon, hindi naman masamang malaman ng totoo. Para ano? Para hanapin mo siya. Hanapin mo siya, ganon. Nay. Bakit? Hindi ka na ba masaya rito sa mga kapatid mo? Nagsasawa ka na ba sa paghihirap natin? Masyado na ba kaming pabigat sa'yo? Sabihin mo totoo. Nay, wala naman akong masamang intensyon doon sa pagtatanong ko. Lalo naman kung wala akong balak na iwan kayo. Sinungaling. Alam ko. Alam kong may balak kang iwanan mo kami mga kapatid mo. Bakit niyo ba ako pinagbibintangan? Nagtatanong ako. Masama ba yun? Kasalanan yun? Simula naman noon pa Naringgan niyo ba ako nagreklamo, Nay? Hindi.
Dahil yung konting na itutulong ko rito sa bahay, sa mga kapatid ko, binibigay ko ng buong puso. Mahal ko sila. Mahal ko kayo. Lahat gagawin ko para sa inyo. Maging maayos lang ang buhay nyo. Sinusumbatan mo ba ako? Ha? Nay, hindi ako nanunumbat. Nagpapaliwanag lang ho ako. Bakit ba hindi niyo ako maintindihan? Bakit hindi niyo ako intindihin? Hindi ang Elena Ocampo ang tunay mong pangalan. Ikaw si Cornelia Lee. Kapangalan mo ang nanay ng tatay mo. Yung nasa litrato. Siya ang tatay mo. Si John Lee. Malaki ang kasalanan ko sa'yo. Itinago kita sa itay mo. Pagkatapos ng giyera, kailangan bumalik ang itay mo sa Amerika. Gusto kasi isama. Ayaw ko. Hindi ko pumayag. Kaya pati ako gusto na rin niya isama. Ako ang pinakamatanda sa mga kapatid. Malaki ang responsibilidad ko sa kanila. Hindi nagkulang ang itay mo. Patuloy ang pagsusustento niya sa atin. Siguro hindi na rin niya natiis. Gusto kanyang kunin. Kaya nang bumalik siya sa Pilipinas, nataranta ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Itinago kita. Iniba kong pangalan mo. Alam kong mali ang ginawa ko. Pero nadaig ako ng takot. Nadaig ako ng pagmamahal. Ayaw kong malayaw ka sa akin. Ayaw kong mawala ka sa akin. Kaya nang binagit mo uli ang itay mo, bumalik uli sa akin yung takot. Bumalik uli sa akin yung takot. Itinago niyo ko. Pinalitan niyo ang pangalan ko. Inalisan niyo ako ng ama. Pati ang karapatang mabuhay ng marangal, inalis nyo. Pagkatapos ngayon, sasabihin nyo, mahal nyo ako? Ibang klase kayo magmahal! Buong buhay ko, akala ko, hawak ko. Pinabayaan ko yun dahil may mga kapatid ako. Dahil sa pamilya. Yun pala. Hindi. Dahil noon pa, hindi ko nahawakan ang buhay ko. Hindi niyo rin ako binigyan ng karapatang makapamili ng buhay ko. Kayo nagpatakbo nito. Ayon sa gusto niyo. Ayon sa makabubuti sa inyo. Hindi niyo ako mahal. Kailangan niyo lang ako. Hindi ka man. Hindi ka man. Aalis ka. Iiwan mo rin kami. Nay, kailangan ko tong gawin.
para sa akin. Malaki ka na. Hindi ka na mapipigil. Malaya ka nang gumawa kung anong gustuhin mo. Ikaw na rin ang may sabi. Karapatan mo yan. Estados Unidos. Doon ay hinanap niya ng hinanap ang kanyang ama. Hindi na umasa pa ang kanyang ina na magkikita pa silang muli. Hanggang isang araw, Wait ka. Tingnan mo. Kumusta na kayo? Kumusta na? Ang tagal natin hindi nagkita. Tingnan mo ba? Ha? Ano? Nay, patawarin niyo ako. Sa kagustuhan kong makilala yung kabilang parte ng buhay ko. Sandali ko nakalimutan yung pinagsamahan natin. Akala ko, kulang ang buhay ko dahil lumaki akong hindi nakikilala ang tatay ko. Inisip ko, pag nakilala ko siya, mabubuo ng pakiramdam ko. Makukumpleto ng pagkatao ko. Hindi pala. Mali ako. Hindi ko pa nakikita ang tatay ko. Pero nung malayong-malayo na ako sa inyo, naramdaman ko mas lalong nagkulang ang buhay ko. Pati pagtingin ko sa sarili ko, nabawasan. Dahil nagawa ko pa yung talikuran. Nagawa ko kayong saktan. Kalimutan na natin yung nakaraan. Tapos na yun. Sige. Umiyak tayo. Ilabas natin lahat na sama ng loob. Ubusin natin. Babangon tayo mula sa lungkot. Lalabanan natin lahat ng problema. Tsaka, Nay, kumain naman tayo ng dinuguan. Tagal kong hinahanap-hanap yun eh. sa kasalukuyan, si Angge ay isa sa pinakanirirespeto, hinahangaan at minamahal sa industriya ng pelikula at telebisyon. Isa siyang natatanging larawan ng sipag, tiyaga at katapatan na ang sino mang lumingon sa pinanggalingan ay makakarating sa paroroonan. Angge, mula sa maalaala mo kaya at iyong pamilya sa ABS-CBN, saludo kami sa iyo. Ipinagmamalaki ka namin.